totoo pala na pwede kang maging presidente at hindi magpayaman. E tignan man natin si Tambaluslos. Ilan ang bahay sa Forbes Park? Mahigit 10 na. Alam mo, wag mong sisilipin ang yaman ng mga Marcos kasi mayaman talaga ng mga Marcos noon pa. 'Di ba? Kung usapang yaman, wala kayo noon. Ang mga Marcos, mayayaman yan noon pa, hindi nakaw ang yaman ng mga Marcos. 'Di ba? Eh yung Duterte mo, kumusta? Nagpipiling mahirap pero biglang yaman ng Isimenay. Biglang yaman ng Kingdom. Kaya nga kami nagtataka eh. Ano ba tong Kingdom? Si Kibuloy nga ba talaga yung may-ari? Or merong pang iba? Or baka may partner si Kibuloy na politiko din na naging presidente dati? Kasi nakakapagtaka po, noong wala pa si Digong, hindi pa siya presidente, kung sa Bisaya pa, kalansay pa kaayo ng iyang kingdom, diha? Diba? Kalansay pa kaayo na. Unya, nung naging presidente na si Digong, aba, biglang natapos. Aba. Biglang unlad ng kingdom. Diba? Tapos, yung bahay ni Digong, ganun pa rin. Kung ano yung bahay niya noon, ganun pa rin. Kasi, ginagamitan ni Digong ng utak eh. Hindi naman niya pwedeng palakihin yung bahay niya. Kasi, pagbaba niya sa kapangyarihan, sisilipin po yan. Ha? At tatanungin siya, makukwestiyon siya dyan, o saan galing yung yaman mo? Diba? So, siyempre, si Digong, ang talino niya, ginagamit sa mali. Diba? Ginagamit niya sa mali. Magpipiling mahirap siya, nakakulambo ko, no? Diba? Bakit? Pag nakakulambo ka, mahirap ka na ba? DJ Andy Boy Official, shoutout po Pag kumakain ka ng tuyo, mahirap ka na ba? May mga mahihirap po dyan. Ang paborito nilang ulam, tuyo. Paborito na lang kinakain, fishball. Diba? May mga negosyanteng ganun. Yung mga trip nila at gusto nilang ulam. Diba? Si Digong. Ito, panoorin natin. Samantalang si PRRD, binibilan ng... Wait lang. Parang disconnecting yung ating live. Ayan, okay na. Okay na. Pakinggan po natin Si PRRD, binibilan ng bahay ng bilyonaryo dahil talaga namang hindi naman kawawa yung bahay. Aircon naman. Pero napakaliit talaga. At hindi mo akalain na dating presidente nakatira. At buong buhay niya, dun siya nakatira. At sinasabi pa niya na kaya lang siya nagkaroon ng bahay na ganyan, dahil ibinigay ng kapatid niya yung kalahati, kaya pinagdikit at naging isang bahay. Kung hindi binigay ng kapatid niya, mas maliit pa yung bahay niya. Alam mo, Roque, lahat ng sinasabi mo dyan ngayon, puro kasinungalingan yan. Maliit nga yung bahay! Kumusta yung bulsa? Maliit ba? Mukhang malaki yung bulsa eh. Diba? Kasi kung sasabihin mo, maliit nga yung bahay ni Digong eh. Maliit nga yung bahay ni Digong, ganun lang siya kahirap. Pero, ang anak niya, grabe makapagrenta ng safe house. 250 million? Tama ba? 250 million? Ha? Per month? 250 million per month? Safe house pa lang yan. Tapos sasabihin mo si Digong, mahirap lang yan, maliit lang yung bahay. Tapos yung anak, grabe makagasta. Ano yun? Ano yun, Harry Rocks? Paano mo didepensahan yan ngayon, ha? Okay, salamat po sa 89 thumbs up natin dyan. Maraming salamat po. Dudurugin po natin itong mga kulangot na to ngayon. Mahirap lang daw si Digong. Maliit lang yung bahay.
Pero kapag ang anak nag-upa ng safe house, magkano? 250 million. K.O. Sana all! Diba, mapapasana all ka na lang? Ang galing naman talaga. Ngayon, isunod natin itong isang video na to. At, ito yung kapik... ito yung kapik nyo sa nila eh. Paparinig ko sa inyo Paparinig ko sa inyo Meron palang active. Sabi ni Delphin Piquero, bakit ikaw mayaman ka ba? Mayaman ako, marami akong dito eh, marami akong ginto, puno yung bahay ko ng ginto. Namimigay nga ako dito ng isang baritang ginto sa mga hampas lupa. Marami akong ginto dito sa bahay. Sako-sako yung ginto ko dito, sinasako ko lang. Ikaw, pulubi ka? Lapit ka sa akin, hampasin kita ng ginto. Tangina mo ka? Bobo ka? Pag bobo ka, bobo ka. Ito na. Pakinggan natin yung kapik nyo sanang iseminay na mga kampo nila. Ito yung kampo nila eh. Warrant of arrest. Etong si Junior sa Amerika. Nako, ano ba yan? Ano pong nangyari dito, guys? Bakit hindi po natin ito nabalitaan? Buti na lang po, ito pong... Bakit hindi po natin ito nabalitahan? Kasi wala naman talagang ganun. Hindi nga binabalita sa Amerika yan eh. Walang balita sa Amerika na ganun. Na may warrant of arrest ang Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika. Ang nagbabalita lang yan si Minay. Tingnan mo si Kibuloy. May sabit sa Amerika. Di ba binalita yan sa Amerika? Kasi may sabit. Ngayon gagawan nyo ng kwento yung Pangulong Bongbong Marcos na may siya, warrant of arrest? Diba? Anong kalukuhan yan? Ma'am Adila Brazos, Monolito Ferrer, shoutout po kaya Geraldine Dusol, shoutout po. Maniniwala kami kung mababalitaan namin galing sa Amerika. Pero kung sa inyo lang, tangina nyo. Bakit daw hindi ito lumalabas sa balita? Kasi nga walang ganun. Kayo yung nagbabalita dyan. Ng kasinungalingan. Na-post po ito sa TikTok. Audio lang, walang muka. Ma'am Nora's Diary, shoutout po Okay, 114 thumbs up natin dyan. Salamat po. Walang muka. Kasi bakit takot magpakita ng muka? Kasi fake news nga. Sabi ni Roblox, marunong ka pa sa reporter? Natural. Oo. Natural. Mas marunong pa ako sa reporter ng iseminay ng mga bobo. Alam nyo kung bakit? Yung katalinuhan nila, kabubuhan ko pa lang yan. K.O. Kabubuhan ko pa lang yung ginagamit ko dito. Hindi ko pa tinatalinuhan. Diba? Hindi ko pa tinatalinuhan yan. Paano na pag tinalinuhan ko na, masusunog kayo dyan? Diba? Tuloy pa natin. Ito pong Facebook page ni Mr. Jason sa mga kaibigan. Si Jason sa pala yung pinagbabasihan nila. Yung katong tiguang away ngipon. Si Jason sa pala yung idol nila. Ano ba yung matalino? Sus, Ginoo. Sus, Ginoo. Kung may kaso or may warrant of arrest ang Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika, bakit nag-uusap sila ngayon ni Donald Trump? Nag-iiyakan na naman kayo. Tanggapin nyo na sa sarili nyo na hindi nyo kaya ang Marcos administration at hindi nyo kaya yung mga vlogger na sumusuporta sa PBBM administration.
Hindi nyo kaya dahil mga kuto lang kayo sa amin, mga mahihinang nilalang kayo. Ma'am Tamura, shoutout po Dante Lunas, shoutout po. At kaya Adela Brazos, shoutout po. Mga kuto lang kayo sa amin, mga mahihinang nilalang kayo. Kahit anong gawin yung pampe-fake news niyan, di kayo ubra. Diba? Oy, shoutout kay Tiger 99 2.0. Support po natin yan. Subscribe po natin. Isa din pong sumusuporta sa ating mahal na Pangulo. Ayan. Tuloy natin. Nakita ko po doon, no, sa kanyang post na buti pa si Jason sa. Yung matandang bobo. Buti pa yon. Alam niya na may warrant of arrest ang Pangulo sa Amerika. Pero yung Amerika walang alam. Sabi ng Amerika, meron ba? Ba't di ako updated? Meron pala siyang $300 million na almost $300 million po na penalty. Patungkol po ito, mga kaibigan, sa kanilang kayamanan na gusto nilang makuha galing sa Amerika. Alam nyo kung may warrant of arrest ang Pangulo? Dapat matagal na yung matagal nang nakarating sa kanya yan. Ito ikaw ay may warrant of arrest. Pero bakit magpasa hanggang ngayon, hanggang kwento na lang kayo? Diba? Magaling kayo sa kwento eh. Paninirang puri, timo si Jason sa sobrang niyang paninira at paggawa ng mga kwento, mga ka-fake newsan, nawasak po yung kanyang ipin. Nung nawasak yung ipin niya, kahit wala namang COVID-19, sumunod sa rules noong COVID-19. Biglang nag-social distancing yung ipin. Buti pa yung ipin ni Jason sumusunod sa nagsusocial distancing. Sumusunod sa batas. Pero itong may-ari ng ipin, wala talaga, naninira talaga. Ang galing-galing naman. Grabing paninira yan. Anyway mga pre, eto na. Sunod natin itong kulangot na to. Itong bobo na to. Yan. Hindi siya makamove on sa mga nangyayari sa mga Duterte ngayon. Hindi siya makamove on. So, nanggigigil po ito ngayon. So, ito po, bigyan po natin to ng reaksyon. Pasensya na kayo, mga taga Mindanao. Ang Mindanao Railway, walang pondo. Zero. Pasensya na, hindi tayo ang priority. Mga taga Mindanao, ginagamit na naman kayo ng baklang ito na sasabihin, pasensya na kayo taga Mindanao, hindi tayo yung priority ng Pangulo. Ibang lugar yung priority niya para makuha yung loob nyo. Ako, taga Mindanao din ako. Pero utot mo, bakla. Tsumupa ka na lang dyan. Galingan mo yung paninira mo para may pangtsupa ka. Para may pangtsupa. Ganun. Diba? Galingan mo ng sobra. Todo mo. Mahina pa yan Grabe mga lods, no? Sobrang sayang talaga ang nasimulan ni Tatay Digong, sa totoo lang. Sobrang gaganda na sana ang Pilipinas, no? Paano gaganda yung Pilipinas? Yung naging presidente noon, nakakasuka. Paano gaganda yung Pilipinas kung ang presidente noon, ang pangit-pangit na nga, babaero pa. Ay, sorry. Gwapo pala, gwapo. Gwapo kasi makipaghalikan dyan sa harap ng media May hinahalikan babae. Diba? Yan yung problema
karamihan sa mga babaero ngayon, mga pangit na. Diba? Okay, salamat po sa 178 thumbs up natin dyan. Sobrang gaganda na sana ang Pilipinas. Wala eh. Ayuda, ayuda, ayuda. Yung bilyon. Ayuda, ayuda, ayuda. Eh bakit namimigay yung mga dutae ng ayuda ngayon? Yung SMNI namimigay din ng ayuda. Bakit ginagaya nyo yung administrasyon? Anong ginawa ng mga dutae? O ni Pulong? Anong ginawa ni Pulong? Namigay ko nun ng ayuda doon sa, sa lugar po ni Lene Robredo. Ayuda yun Bakit nyo ginagaya yung admin? Eh ayaw nyo pala ng ayuda eh. Huwag kayo manggagaya. Ano daw? Kulangot na lang natigas. Alam mo, Ballpoint Man, dati BBM yan. Napanood ko yan noon. Ewan ko bakit bumaliktad, baka hindi nabigyan ng posisyon. Ganito kasi yan. Dito kasi, sa PBBM admin, hindi kasi kami nakakatanggap ng pera dito. Ang natatanggap namin pera dito, yung sahod namin sa YouTube. Ngayon, ang mga Duterte, naghahabol ng kapangyarihan, ng posisyon. Gusto nilang mapatalsik yung Pangulong Bongbong Marcos. So sila ngayon, yung magbabayad para manira yung mga kulangot ng mga garbage creator na to. Diba? Sila yung naghahabol eh. So sila yung magbibitaw ng pera ngayon. Babayaran to. Sige, ito yung banatan nyo ng banatan Fake newsin yung fake newsin akong bahala sa inyo. Kaya mapapansin mo, itong kulangot na vlogger na yan, di man vlogger yan eh. Garbage creator. Mapapansin mo, nandun sila kasi maraming pera dun. Kasi yung amo nila yung naghahabol sa posisyon ng Pangulo ngayon. Ay, lumabas na nga sa Quadcom, di ba? May mga sobre. Maraming sobre. Di ba? Dito sa amin, maswerte kami kasi, syempre, sumasahod kami sa YT and then, sinusuportahan kami nitong mga individual na nanonood sa amin, nagsasubscribe sa amin. Yung mga subscriber na yan, yun yung namin, kumbaga, blessings, di ba? Kasi, syempre, dito sa amin, nandito lang kami sa tama, binabanata namin yung mga may tama. May tama sila eh. Di ba? Pero sasabihin yung bayaran kami, patunayan nyo muna. Nasaan yung sobre? Kayo, alam namin, may mga sobre kayo. Kami, asan? Sige nga. Mga bobo din eh. Bilyon-bilyong pera na punta sa ayuda. Panggamit lang nila sa pagpapapogi nila. At pangangampanya nilang walang kwenta. Nakakagalit lang mga lods kasi... Galit ka? Galit ka? Tuloy mo lang yan. KO! Sa time ni Tatay Digong, diba, kahit papano nabigyan ng spotlight ang Mindanao. Kahit papano dito sa Mindanao, sa time ni Tatay Digong, left and right, yung build, diba? Nabigyan nga ng yung Mindanao. Oo, kaya nga, hindi po buong Mindanao Diyan lang sa lugar ni Kibuloy. Biglang asenso. Totoo naman yan. Kaya nga lang, sa kingdom lang ni Kibuloy. Hindi buong Mindanao. Yun yung klaro KO! Yung Panglao. Benjamin David, shoutout Yung Panglao Bridge. Panahon pa yun ni Tatay Digong eh. Ngayon lang natapos eh. May lugar, saan nga ba yung lugar na umuuga? Na hindi madadaanan ng ng four wheels? Comment nga, nakalimutan ko yung lugar eh. Kay Digong yun, pinagawa ni Digong. Napakaganda ng design ng ng tulay. Maganda yung design. Pero, ang ginastos po doon, ang budget po doon, 600 million. Hindi ko alam kung talagang nagastos lahat yun. Pero, 600 million ang budget doon. Ngayon, hindi po siya madaanan ngayon ng four wheels. Alam niyo bakit? Umuuga po yung tulay.
Oh. Umuuga yung tulay. Saan dumadaan yung mga four wheels ngayon? Sa Isabela, yun. Yung tulay sa Isabela. O saan dumadaan yung four wheels? Sa lumang daan po. 'Di ba? Sa baba. Kasi ang pwede lang po dumaan sa tulay na yun, binadgetan ng 600 million, ay bike lang. Tangina. Sana all yung bike. May daanan na tulay na binadgetan ng 600 million. Pero kung hindi tinipid yung tulay na yun, matibay sana yun eh. Ang pangit lang kasi, tinipid. No? Kulang siguro sa mga bakal yan. Tapos yung mga haligi siguro, parang toothpick. KO! Tuloy natin. Tapos ngayon, yung Mindanao Railway, hindi man lang ipupush kasi zero ang budget. Sa totoo lang, yung 500 billion na pinamimigay nyo sa ayuda, kaya yun sa Mindanao Railway, sa totoo lang. O yun pala, pag may bagyo, ang sinasabi daw nitong bumbayot na to, pag may bagyo daw, may mga binaha, wag na daw kasi mamigay ng ayuda. Diba? Hayaan mo daw sila na magutom. Tadyakan kita dyan eh. Ang ina mo ka. Ganyan ka mag-isip. Bobo kang bakla ka. Basta lang talaga may mga komentong hindi maganda paninira 'Di ba? Hindi iniisip. May mga binaha. Alangan namang hindi bigyan ng ayuda 'yan. Tatanga-tanga din Ma'am Rowena, shoutout po Kaya sa gobyerno ngayon, hindi namin kailangan puro ayuda-ayuda. Magbigay naman. Ikaw hindi mo kailangan ng ayuda. Naiintindihan kita dahil monthly nakakatanggap ka sa laos ng politiko. May pera ka. Paano yung mga mahihirap dyan? Nabinahan na nga, wala nang makain. Kailangan nila yun. Tarantado ka. KO! Yun ang matinong proyekto sa mga Pilipino. Yung mapapakinab... Kunyari concern ka? Kunyari concern? Pero ang tinutulungan niya lang, tinutulungan niya, lalaki. Binibigyan niya ng pera. Yung lalaki. Pero tsupa muna. KO! Bago ka bigyan, tsupa-tsups muna. Ang tanong, tulong ba yun? Christina Calda, shoutout po Sino ba yan? Ng henerasyon sa henerasyon. Hindi yung ayuda, temporary lang yung ayuda. Ang mga Pilipino, kaya yan magbanat ng buto. Ang ibigay nyo mga oportunidad, trabaho, yung ayuda, yung pangkain ng mga Pilipino, kaya naman yan pagtrabahuan, pero sana pagandahin nyo. Ganito kasi pag binaha daw kasi kayo, trabaho daw kasi. Kahit may baha, trabaho pa rin. Yan yung utak ng mga mangtsutsumpa. Ganyan mag-isip kung tsupa ka ng tsupa. Bobo ka. Ang Pilipinas, para sa mga next generation natin, maawa naman kayo. Imagine niyo mga Lods, ano ang mahihita at makukuha ng mga next generation natin kung ang gobyerno ngayon puro ayuda-ayuda? Ay! Naubos na lang ang pera. Diba sa kakabigay ng ayuda, ay, wala naman niyang kahulugan. Grabe, nagalit. Sinirmonan tayo. Huwag daw kasing ayuda-ayuda. Grabe ang bayot na to Diba? Alam nyo, kahit anong gawin nyo dyan na paninira or sabihin nyo wag nang magbigay ng ayuda, bakit puro ayuda? Okay sana yan no? Wala sanang problema yun. Problema kasi, nakikita ko sa SMNI, nakikita ko kay Pulong, nagbibigay din ng ayuda. Bakit sila nagbibigay ng ayuda kung hate nila yung ayuda? Diba?
Ibig sabihin, gaya-gaya. Diba? Sunod po natin ito. Nakakalungkot ang nangyayari ngayon sa bansa natin. Okay, salamat po sa 278 na nag-like sa ating live ngayon, ha. Yung mga NPA at mga makakaliwang grupo, grabe, may kapangyarihan na talaga sila ngayon. Ha? Nakakabwisit. At may napanood akong video, mga lods. Tignan nyo. Tignan nyo. Ay, ang saya-saya. Kami masaya din. Dahil napakontempt yung kampo ni Sarah. Kayo hindi kayo masaya, ano? Ay, kami masaya. Dahil sa inyo, mga bata na dahil mga buisit daw. pan kayo nagkanat ang sabi mga kurakot sa mundo. Mukhang pera. Mission accomplished. Mission accomplished. I-comment nyo nga dyan. Mission accomplished. I-comment nyo nga. Sige nga. Kasi dyan sila nabubuisit eh. Wait lang po ah. Okay, tuloy. Oh my God. Ma-forward natin dito ah. Yung mga gusto nilang gawin, grabe talaga. Sobrang nakakaawa yung bansa natin na inaalaw nila yung mga makakaliwang grupo na imanipula, no? At gawin nila yung mga gusto nilang gawin. Kayo mga gawin nila yung mga gusto nilang gawin. Ano bang gustong gawin? Sa nakikita ko dyan sa Quadcom hearing, patas naman sila. Ang gusto nilang gawin, managot ang naglustay at ang nangbulsa. At pag sinungaling ka, ang gusto nilang gawin, ipakontempt ka. Yun yung gusto nilang gawin. Kukontrahin namin yung Quadcom kung mali yung ginagawa nila. Kaso tama eh. Ang gusto nilang gawin ay tama naman yung gusto nilang gawin. Sampa lang kasi sa inyo. Di nyo matanggap. Diba? Shoutout po kay Mamita Sarto ka. Support po natin. Subscribe yan. Ayan mission accomplished sabi ni Ma'am Jody Abad. Nyo, nagugustuhan nyo ba yung mga nangyayari ngayon? Yes. Tama, nagugustuhan namin. Kayo, hindi ano? Hindi nyo nagustuhan ano? Mahina kayo. Danny Lagaw, shoutout to bobo ka. Diba? Kasi hindi mo nakikita yung tama doon. Diba? Kasi tama yung ginagawa nila eh. Bobo ka kasi. Makakaliwang grupo, sila Franz Castro, si Brosas, si Raul Manuel, ay talagang sabi ni William Morden, what? 3 years na, wala pa rin pagbabago. Open your eyes, ballpoint. Alam mo, kung gusto mo na may pagbabago sa buhay mo, wag kang tamad. William Morden, ako may utak ako. Kung gusto mo, yung pagbabago, diba? Open mo yung mata mo, utak mo, 'di ba? So, sa tingin mo siguro sa panahon ni Digong may pagbabago ba? Wala. 'Di ba? Maraming mga inosenteng namatay, may 3 years old pa na bata namatay. Asan yung pagbabago doon? Dito, sa PBBM administration, hindi obligasyon ng gobyerno na payamanin ka. Okay? Pero kung makikipagtulungan ka sa gobyerno, hindi ka pa naireklamo, 'di ba? Kahit pa paano gaganda yung buhay mo. 'Di ba? Pero kung sisisihin mo yung gobyerno, pero tamad ka, nakaupo ka lang, wala kang ginagawa, panay sisi ka, magugutom ka talaga. Kaya wag ako, Willie M. Morden. Mas may utak ako sa'yo. Payag ka ba? Ako maging presidente, Willie M. Morden. Bariling ko yung anak mo. Para may pagbabago tayo.
Willie M. Morden, payag ka ba? Pag ako presidente, papatayin ko yung anak mo. Kasi yung pala yung totoong pagbabago eh. Oh, ubusin ko yung lahi mo, pagbabarilin ko yung lahi mo. Kasi nandun yung totoong pagbabago. Ha? Tapos tataniman ko ng droga yung mga pamilya mo. Tapos pagpapatayin ko kayong lahat. Para nandun yung pagbabago. Ah. Mag-yes ka dyan. Mag-comment ka, sabihin mo yes. Ah. Ay, kabubuhan ito. Tuturuan mo pa ako. Ikaw yung bobo dito. Parang kung sino umasta. Nawala lang sa pwesto si Tatay Digong. Itong mga rebuilding komunista na to, grabe! Ang taas-taas ng confidence! Sa bagay, di ba? Father nila yung speaker eh. May araw din kayo. Alam niyo mga lords, excited talaga ako na makabalik ulit ang mga Duterte sa totoo. Oh, ang tanong, makakabalik pa ba? Ah, yun yung tanong. Sabi ni puro paninira sa Duterte, wala kasi pag-asa, si Tambaluslos 1%, 99% Sara. Oo, tama ka naman, agree ako sa'yo. Richard de la Cruz, 99% si Sara na diretsong iniduro. Ang PBBM, 1% lang. Pero ang inyong Sara, 99% diretso iniduro yan. Tama? O tama talaga ako. Eh, may tama ka talaga. Tama! Diba? Richard de la Cruz, agree ka sa akin, ano? Oh. Diba? O, sabi ni zero na lahat Duterte. O, tingnan nyo, may nagagalit sa Duterte. Ha? O, tuloy natin. Lang. Sa totoo lang, no? Kasi yung mga rebuild na yan at mga buhaya na yan, may kalalagyan talaga yan sila pag bumalik ang mga Duterte. Ang tanong, makakabalik pa ba? Kaya pa ba? O dito pa nga lang sa live ko ngayon. O, 'di ba? O, sabi ni wait lang. Bigyan ko lang 'to ng ng kulay yung kanyang pangalan. Wait lang po ha. Eto, sasabihin ko sa inyo. Kasi feeling nila makakabalik at malakas daw yung Duterte eh. Press 1 kung PBBM kayo. Press 2 kung Duterte kayo. O sige nga. O sige, magbutuhan tayo ngayon. Sino yung mas marami? Sige, butuhan tayo. O, butuhan. O, ay, kawawa naman, wala man lang nag-press 2, oh. Ay, grabe. Wala ba kayong awa sa mga Dutae? O, kala ko ba malakas yung mga Dutae? Paano pa makakabalik yan? O, paano pa makakabalik yan kung dami-daming dito, nag-press 1? O, sige nga. Naku po, patay na. O, kala ko ba malakas yung mga Duterte? Wala bang nag-press 2 dyan? Sus, Ginoo na unsa naman na. O, wala bang nag-press 2 dyan? Press 2 naman kayo, yung mga Dutae dyan. Kinakahiya nyo yung amo nyo? Ha? Bakit yung kinakahiya? Aba, pag malaki nyo, nadutay kayo. Oh, ipag malaki nyo, nadutay kayo at mga bobo. Oh, sige. Asa na? Putang ina, walang nag-press 2. Oh, isa lang yung nag-press 2. Grabe naman yan. O, tuloy natin to, tuloy. Grabe putang ina. Pinasite contempt nila yung isa sa mga attorney ng OVP. Grabe. Hindi pa rin talaga sila tapos. At ang nagpa-site contempt pa, si Franz Castro, isang convicted at isang kidnapper. Grabe. Iba na talaga. Diyos ko, iba na talaga. Partida. Si Franz Castro pa lang yan.
iyak na kayo. KO! Partida! Hanggang ngayon, kung sino pa yung may kaso ng child abuse at kidnapper, kung sino pa yung convicted, wow, siya pa ang may kapangyarihang magpakulong. Grabe. Natural, 'di ba? Okay, sana kung ano siya, normal na mamamayan lang. Wala siyang karapatan. 'Di ba? Ay nasa Quadcom sila eh. Iniimbestigahan nila yung budget eh. Pag nagsinungaling ka dyan at nanumpa ka at nagsinungaling ka, di ka sumagot ng maayos, makukulong ka talaga. Asang utok? Utok ba? Utok? Gamita ba? Unbelievable na talaga sa Pilipinas. May nakita pa akong video na nag-apir-apir sila ni Franz Castro at yung mga buhaya. Grabe mga lods, no? Yung mga demonyo, ali-aligid, nasa House of Representatives ang mga demonyo. Ayaw talaga nilang tumigil, no? Hanggang sa hindi nila mapin down si VP Inday Sara. At hanggang sa wala silang mapatunayan, hindi talaga sila titigil. Asahan mo na yan, hindi talaga kayo tatantanan hanggat hindi nagpapakita yung amo nyo. Imagine, yung amo nyo, pinapatawag, iba yung pinapadala. 'Di ba? Si Sara nagpapasarap lang doon. Ang nahihirapan yung mga pinapadala niya kasi nagigisa doon sa Quadcom. 'Di ba? Alam niyo ang makakasagot lahat ng 'yan, si Sara Duterte lang. Magpakita siya doon. Manumpa, 'di ba? Pero bakit natatakot? Kasi feeling ko lang naman. Baka may tinatago. Kasi pag may tinatago ka, iiwas ka talaga. 'Di ba? Wag nga kami. Sus Mariusip. Wag kami. Iba na lang.